Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Sabi mo sa katabi mo, you're blessed forever. Sa kabila, sabihin mo, maraming pagpapala ang nakahanda ang Diyos sa iyo. Tayo po'y mag-pray. Panginoon, marami po salamat sapagkat ang banal na Espiritu ang kasama namin. At patuloy po namin ina-acknowledge ang iyong kapangyarihan, ang iyong pag-ibig, lalo tigit ang pagsama mo sa mga buhay ng bawat isa. Salamat po sa gabing ito. Taglay namin ang kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang iyong kaluwalhatian, ang kaligayahan ng paglilingkod sa iyo, lalo tigit, O Lord, ang iyong pag-ibig, hallelujah, na hindi nagmamaliw, hindi naglalaho at lalo higit ay hindi nababawasan, kundi patuloy mong ipinararamdam at ipinapakita, pinadadama sa bawat isa na ikaw ay tunay na Diyos at tama lamang na ikaw ay aming paglingkuran, lalo tigit papurihan sa Espiritu at katotohanan. Salamat po, Panginoon. Ikaw malwalhati ngayong gabi. Let the name of Jesus be lifted up in our lives and in the lives of our family. This all we pray in Jesus' name. Amen. Praise God. Amen. Sige po tayo makakaupo na. Thank you po sa ating worship team at sa lahat po ng mga kabahagi ng gawain ng Diyos ngayong gabi. Huwag po kayo magtaka kung bakit ako na naman ang nandito. Panalangin ko yata yun, Max. Na-answered prayer tayo ng Lord. Nagkaroon kasi ng misinformation. So kaya thank you rin kay Pastor Don kasi inallowed niya tayo na tayo ay magpatuloy ng ating mensahe nung Sunday. So we will continue yung ating po pinag-aralan nung nakaraang linggo. So sino po nakakaalala ng ating napag-usapan nung isang linggo? By the way, may first timer po tayo. Palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay ng ating mga bagong kapatid. Welcome po in the presence of the Lord, and we pray na ma-enjoy nyo ang salita ng ating Panginoon at ang kanyang presensya. Okay? So una, there is a spirit of lordship or dominion, the spirit of the Lord, wherein the miracle of God is very dominant sa iyong buhay. Amen? Kapag may espiritu ka ng Diyos, kung ano yung sinasabi mo, kung ano yung hinihingi mo, nangyayari. Pangalawa is the spirit of wisdom. Amen. Sabihin natin sa katabi natin, wisdom. So the Lord wants us to have that wisdom. Pangatlo po is understanding. Nagkakaroon tayo ng pagkakaunawa sa salita ng Diyos. Number 4 is the spirit of counsel. Your life decision, lahat ng mga napagdidesisyonan mo, lahat ng sinasalita mo, lahat ng mga ina-output mo will never get wrong. Why? Because whenever the spirit of counsel is with you, ay mayroon kang tamang direction. And ngayon, ang pag-uusapan po natin is the spirit of might. Sabihin natin, might. Mighty. Okay, alam niyo po ba kung ano ang ibig sabihin ng might or mighty? Tingnan muna natin ang verse ng Isaiah 11 verse 2. Isaiah 11 verse 2. King James. Sige, NIV na lang. Sige po, basahin natin. 1, 2, 3. The Spirit of the Lord will rest on him, the Spirit of wisdom, understanding, the Spirit of counsel and of power, the Spirit of knowledge and of the fear of the Lord. So sa verse po na ito, kung makikita nyo, the Spirit of counsel and of power. Yung power is the Spirit of might. Amen? Sabihin natin, might. May kilala po ba kayo sa Bible na meron siyang extraordinary strength or a character who is mighty? Mighty. Sinong Samsung? Si Samson. Totoo po pala na mighty yun. Kasi kami, ang kauna, I think it is our second na pinurchase na speaker, ang pangalan Samson, hanggang ngayong buhay pa po, amen. Lumalaban pa at nananatili. So, pag bumuga ng, bumuga ng
tunog talagang malakas. So sa Bible po ay isa si Samson sa character na i-describe ng Lord wherein the spirit of might is resting in him. Judge 24 verses 5 to 6. Tingnan nga po natin. Judges 14 verses 5 and 6. Okay, 1, basahin natin. 1, 2, 3. Samson went down to Timnah together with his father and mother. As they approached the vineyards of Timnah, suddenly a young lion came roaring toward him. The Spirit of the Lord came upon him in power, so that he tore the lion apart with his bare hands as he might have torn a young goat. But he told neither his father nor his mother what he had done. Amen. So ito pong power na ito, yung the Spirit of the Lord came upon him in power, is the Spirit of might. Bakit? This Spirit ay nagbigay kay Samson ng kapangyarihan para so that he can tore the lion. Alam nyo ba? Sabihin mo sa katabi mo, kaya mo ba ang leon? At pagka tinanong mo, sabi din sa verse, it is a young lion. Hindi ho ibig sabihin ng young lion ay baby lion or newborn lion. Ang lion po pala, ang category, pagka sinabing young lion, hindi siya yung new birth or baby. Siya yung in its prime. Siya yung nandun sa kanyang kalakasan, nandun sa kanyang kasigasigan. Ito yung lion na kung saan punong-puno ng strength ang kanyang katawan. Kasi pagka sinabing baby lion, ito yung newborn. Ay, yung newborn ba makakakagat na sa'yo? Baka ikaw ang kumagat pag newborn. At pagka old lion, ito naman yung matanda na. Nag-retired na yan. Tanong yung katabi mo, kailan ka magre-retire? Yung mga old lion, minsan para tayong old lion Hindi mo pa i-retired, nagre-retired ka agad. Sumusuko ka agad. Yung old lion, konti lang, yung iba sumakit lang yung daliri. Masakit na. Kasi pinaniwalaan natin yung kasabihan nun Ano yun? Ang sakit ng kalingkingan, ramdam ng, ano po ba ang kalingkingan? Ito diba, hindi liit, dinadamdam mo. Okay? Pero yung old lion, sila po yung wala na silang lakas. Retired na nga sila. Paubos na. At normally, they already grows. Kung sila man ay tumatanda na sila ng pahina, humihina na. Kaya itong mga kinakalaban ni Samson ay hindi basta-basta leon. Ito yung matatapang, kaya nga sabi doon, a lion attacked him. Or doon sa isang verse, di ba yung binasa natin kanina, roaring young lion, talagang mangangagat, talagang sasakmal sa'yo. Sige nga, practice. Roar. Roar. Kaya si Satanas, kung makikita nyo sa Bible, inihalin tulad or din siya, kinumpare siya, he is not a roaring lion. Ang sabi ng Bible ay he is like. Pero bakit mas maraming takot kay Satan kapag naririnig yung like a roaring lion? Sabi mo sa katabi mo, huwag ka matakot kay Satan. You are mightier than him. Kaya ito pong si Samson, he doesn't have just the spirit, he had the spirit of might na kung saan yung young lion can attack him. Pero, nakalaban niya at siya ang umatake pabalik sa young lion. Nabalitaan niyo ba? Isang Pilipino namatay dahil sa ipis. Hindi niya nabalitaan niya. Kasi hindi totoo yun.
Gawa-gawa ko lang yun. Pero alam niyo kung bakit? Nang makakita siya ng ipis, napatalon siya. Nung tumalon siya, nauntog siya. Patay. Ipis lang yun. Sabi mo sa katabi mo, takot ka ba sa ipis? Ay, ipis lang tayo minsan. Takot na tayo. Ipis! Sabi nga dun sa sa lahat daw ng tinitilian, ipis ang number 1. Nakakita ka lang ng ipis tinatakbuhan mo pa, amen? Tinatalunan mo pa. So dapat daw, huwag tayong mapahamak dahil sa maling takot na inilalagay ng demonyo sa buhay natin. Amen? Si Samson, during those time, siya po yung may pinakamalaking number na napatay ng leon. Imagine na, inotes pa nila yun. Kasi siya lang talagang pumapatay ng young lion. Sabi mo sa katabi mo, kaya mo rin yun. Kay Satan, kay Satan. Kasi si Satanas, he is like a roaring lion. So this might is an extraordinary strength. Di ba tayo, gusto natin may mga extraordinary strength? May mga iniinom-inom pa nga nung college tayo, di ba? O sino dito yung ayaw nang nakakatulog pag nagre-review? Yung iba nagre-Red Bull. May isa pa vitamina E ba yun? Ano yun yung isa? Hindi. Yun, Lipovitan. Yan yung number 1 sa amin. Dahil daw nagbibigay ng extra strength, extra stamina para tayo ay magising. Pero alam nyo ba kung ano ang tunay na strength and might, sabi ng Bible? The joy of the Lord is our strength. Paligayahin mo lang si Lord. Amen? Pasayahin mo naman ang Diyos. Bigyan mo naman siya ng kagalakan pag ang hindi napuno ka ng kalakasan. Amen? Minsan ang gusto mo, ikaw lang pinaliligayan ni Lord Lord, nalulungkot ako. Paligayahin mo po ako. Ganito na lang palagi, naghihirap ako. Minsan, alam niyo po, nasa sayo na ang kaligayahan ng Diyos. Amen? Minsan ibalik mo naman, Lord, gusto kitang paligayahin. Paano ba kita, Lord, mapapaligaya? Paano kaya yung mapasaya ko naman ang Diyos? Di ba masarap na gano'n naman yung pangarap mo isang araw? Di yung palaging ikaw, inaalala ka lagi ng Diyos. Minsan naman, alalahanin mo rin si Lord. Amen. Kasi inaalala ka na ng Panginoon araw-araw, hindi yun nawala sa kalendaryo, hindi yun nawala sa agenda ng Diyos. Ang alalahanin ka, paligayahin ka, ang kasamahin ka. Ngayon, ang tanong, ikaw naman. Hallelujah. So, the joy of the Lord is our strength. Kaya kung tayo'y nangihina, alam mo na kung bakit ka nangihina. Ay, teka. Baka kailangan kong gumawa ng something na magpapaligaya sa Lord para naman lumakas-lakas kaya uli ako. Praise God. Sabi ng Psalm 73, verse 26. Psalm 73, verse 26. My flesh and my heart may fail. Totoo naman po yun. Kaya nga, di ba, minsan talaga namang nakakaramdam tayo ng pagod. But, God is the strength of my heart. Parang binaliktad lang na. Sabi doon, my flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. Sabi mo sa katabi mo, si Lord ang kalakasan natin. Ang ibig sabihin po ng might is not just power. Okay? Might is you are able to do things beyond expectation or expected capacity. Amen. Halimbawa, ang capacity mo lang magbuhat ay, sino nagbubuhat dito? Kaya pang magbuhat ng isang sakong bigas. Pwede po yung 5 kgs. 5 kgs. Dalawa pa. Yung isang sako talaga, 52 kgs. May kaya pa ba? May mga ganun pa. Kuya Eugene, kaya pa? Pastor Eric, kaya pa? May uwi, no?
Di ba meron tayong mga tinatawag din na mga adrenaline rush? Alam niyo yon, pagka nagkabahaan na, kaya mong nagulat ka, lahat ng gamit mo nasa ibabaw. Paano naiakyat yan? Minsan nagtataka kami. Nabalita po, isang araw, nabalita doon sa aming lugar, sa Quezon, na yung Banahaw daw ay nagwawala na. Pero we cancel it in Jesus' name. Hanggang ngayon talagang pinagpala ng Diyos. Ay yung mga nandun sa mababang lugar, sa Atimona, nandun sa may bitukang manok, bago mag-Atimona, nagtakbuhan kasi sila po yung mabababang lugar. Ay talaga namang magugulat ka. Washing machine, rep, at lahat ng mga gamit nasa tricycle. May mga picture, mga na ipasok, hindi nila alam paano nakarating. Yung mga tao po nagkumpulan doon sa Timonan. Merong walang tsinelas, walang pamasahe, dahil nga sa takot. Yun po ay bagong taon, New Year. Kami tulog na tulog. Ang mga magulang namin ay kabadong-kabado. Dahil hindi nila alam kung aalis kami. Binalita po sa radyo. Ang Banahaw ay ganyan, so inaabiso na lahat ay magsilikas. Pero nagdesisyon po yung mga nanay-tatay namin na hindi kami umalis. Hanggang ngayon buhay pa kami, praise God. May plano pa si Lord, amen. Yung Banahaw po buhay pa din, glory to God, nakatayo at hindi naman nagwawala. At alam niyo po kung anong nangyari, nawala yung mga gamit ng mga tao. Nung pauwi na, hindi nila alam paano maibalik. Okay? Hindi alam paano ibabalik sa mga bahay, pero nung nailabas. O, di ba nagkakaroon ng extra strength pagka may mga ano. So, yung might na yon, sabi mo sa katabi mo, beyond your capacity. Beyond your output. Kaya nga, di ba sa trabaho, nagugulat ka. Ikaw, sino nagulat na dito mismo? Ikaw mismo nagulat ka, ha? Nagawa mo yung ganong trabaho? Tamad ka pa nun. Amen? Hindi ka pa sinisipag nun. Paano kung sinisipag ka pa? Praise God. Amen? Nakailang report ka pa nun. So, ganyan po ang spirit of might na kayang ibigay ng Diyos sa atin. You are able to overcome the stronger. Kung sa mundo, stronger na siya, ikaw, you have the spirit of might, you are able to overcome the stronger. You can silence the enemy. Amen? Makikita pa lang yung presensya mo, the devil is already defeated. But why? Because of Jesus. Because of the spirit of might that is working in your life. Alam niyo po, naging problema lang natin, naging expression lang kasi natin noon, yung, pasensya na, tao lang, nagkakamali, nangihina din. Diba? Minsan may expression tayo. Kasi nga nakasanayan lang natin yun noon. Sabi mo sa katabi mo noon yun. Hindi mo na binabanggit ngayon. Amen? Kasi nga, ang yung spirito na meron na sa'yo is the spirit of might that comes from the Holy Spirit. You surpass the standardized power. You are extraordinary or overpowering the strong. Yung study sa mundo, sabi, you need to have 7 to 8 hours of sleep. Totoo ba yan? Totoo ba? Na pagka meron ka daw 7 to 8 hours of sleep, malakas ka kinabukasan. Tapos kung mas mahaba, mas malakas. Hindi Di ba minsan pag mas mahaba yung tulog mo, mas tamad ka? Amen? Sabi mo, wala talagang kalagyan ng tao. Pag konti yung tulog, sabi puyat. Pag mahaba, sabi lasing. Saan ka lulugar? May lasing din pala sa tulog, para yung katabi mo. Lasing sa tulog, kaya hinang-hina. Sabi mo sa katabi mo, wag mong sobra. Pero may isang katotohanan, kahit 3 oras ka lang na natulog, pag galing ka sa paglilingkod sa Diyos, akala mo natulog ka more than 8 hours, more than 7 hours. Bakit may strength na biyaya ng Diyos sa'yo? Hindi ka nalilate sa trabaho. Kung kailan ka puyat, doon ka maagang nakakapasok. May kapangyarihan po ang Diyos na gumawa sa buhay natin. Kaya hindi natin dapat ina-accept yung, ano ba yung gagabihin, may pasok ako bukas. Hindi.
Baka nga bukas sabihin ng boss mo, huwag ka nang pumasok. Kasi alam niya, galing ka sa gawain ng Diyos. Amen? So, may spirit of might that works in you. So, yan po, sa Bible, ang tawag din dun sa Acts 1:8, you shall receive power, is the dunamis power. Sabi natin, dunamis sa Greek word. Yan yung power na galing sa Espiritu ng Diyos. At ang gusto po ng Panginoon ngayong gabi na maintindihan mo, the might that you need is not just the physical strength or your capacity to do, but your inner strength. Sabihin natin, inner strength. Ano yun? Maging matibay yung kalooban mo. Maging matatag ka pag may pagsubok. Hindi dumarating pa lang yung pagsubok na una ka nang sumuko. Sabi, nababalitaan mo palang, hindi pa nangyayari kung ano-ano nang naidugtong mo. Sabi mo sa katabi mo, huwag mong dugtungan. Huwag mo nang pahabain. Hindi ka pa umi-exam, iniisip mo na, hindi ka papasa. Paano kung pumasa ka? Di ba kaya mo naman mag-isip? Di isipin mo na lang yung maganda. Amen. Sabi ng iba, kasi parang niloloko ko yung sarili ko. Hindi po. Hindi ko panloloko sa sarili yon. Pagtitiwala sa magagawa ng Diyos sa buhay mo. Amen? Tatagan mo yung kalooban mo. Pag may dumadaan tayo sa mga challenges na hindi mo inaasahan or bago sa iyong buhay, bago sa iyong paningin, bago sa iyong panlasa, you need to pray for the spirit of might. Kasi one day, may mga challenges po talaga tayong dadaanan na hindi mo inaasahan. Pero yun ang magpapatatag sa'yo. Amen? Tine-develop tayo ng Lord. Ang tawag na yung mga perseverance na nagpo-form sa ating buhay. Sabihin natin sa katabi natin, maging matatag tayo. That is strength, matatag. Kahit tibagin. Matibay. Parang bubong nila Brother Eugene. Pumapalakpak lang. Amen. Nagpupuri ka lang. Nakakapit pa rin kahit nahihirapan. Sabi sa katabi mo, kapit kay Lord. Hindi tayo binibitawan ng Diyos. Tayo lang bumibitaw minsan. Amen. Ganyan po ang Panginoon sa buhay natin. Maging matibay lang ang ating pananampalataya. Kaya nga yung strength ng faith, as small as a mustard seed. Di mo kailangan malaki agad ang pananampalataya mo. Just only believe with us. Sabi ko nga, Lord, kaano po ba kaliit? Paano ba manampalataya ng kasing liit ng butil ng mustasa? Paano? Paano nga ba? Yung po palang butil ng mustasa, kahit anong pukpok mo, hindi mahati. Una-una, mahirap hatiin. Hindi mo makita yung gitna. Paano mahatiin yun? Napakaliit. Amen. So, ganun lang naman pala yung gusto ng Diyos na pananampalataya sa'yo. Kahit anong pukpok sa'yo. Sabi mo sa katabi mo, kahit anong pukpok. Hindi ka nadudurog. Amen. Not just the strength to do the things, but the strength to remain in faith. Our heart are being taught to be immovable. Ayan. Sabi nung kanta, undivided. Kailangan, nothing can move you. You can move mountain, but nothing can move you. Amen? Hayaan mo yung mountain ang mag-move sa'yo. Pagdating sa Diyos, nothing can move you. Hallelujah. Yung undivided, nothing can divide your heart. Nothing can separate your heart for the Lord. And that is the spirit of might. Sabihin natin, I am mighty. In Jesus' name. So, hindi na tayo, alam niyo po, normal lang naman talaga sa tao yung naiyak. Pero sabi nga, di ba, mas masarap nga yung umiyak dahil nga nagpapasalamat ka na sa Panginoon. Yung naiiyak ka na nag-exhort ka lang ng tithes and offering, naiiyak ka. Di ba? Di mo alam kung naiiyak ka dahil tinubuan ng buhok yung tatay mo. Pero talaga nakakatuwa ang miracle ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, God is so good all the time. Amen. So that is what you call might. Number 6 is the knowledge, spirit of knowledge. Ayan. Sabi ni Ernie Baron,
Knowledge is? Si Ernie Baron ang may sabi nun. Nasa si Ernie Baron? Ha? Patay na pala. Okay. There are two kinds of knowledge na we can believe. One is yung tinatawag na knowledge of this world. And second is the knowledge of God. Or, ano yung pagkakaiba ng wisdom and knowledge? Yung knowledge, yung wisdom, ay giving you the instruction or a force to do it. Yung knowledge, nalalaman mo. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, malalaman mo ngayon. Na mayaman ang katabi mo. Mayaman ha, mayaman. Mayaman, hindi mayabang. Mayaman. Bakit? Because may revelation na ibibigay ang Diyos sa'yo. So, ito pong tinatawag na knowledge is the knowledge in the heart. Pwede ba na may knowledge ang heart? So, hindi ito mag-asawa. May mga mag-asawa. Pag ba tiningnan mo yung asawa mo, yung nagkatinginan lang kayo sa isang sitwasyon ng buhay nyo, nagkakaintindihan kayo kahit tinginan lang. Nung una nga, nagkatinginan kayo, nagkaintindihan na kayo agad eh. Ay, lakas tawa, Kuya Eugene. Parang hindi ka pa nagsasalita, pero yung mata mo nangungusap na. Di ba may ganon? Tama po ba? Dito naman tayo sa mga kadalagahan. Kayo po ba? Parang hati-hati yung mga ano natin. Okay. Di ba nagkakaroon ng pagkakaunawa? So, knowing in your mind is not enough with God. Hindi satisfied ang Diyos na alam mo lang yung tungkol sa Kanya. Kasi marami pong nakakaalam tungkol kay Jesus. Tama ba? Marami nakakakilala kay Lord. Even the demons know Jesus Christ. Even, iba-ibang tao o lahi, kilala ang Panginoong Kristo. But not all can have the knowledge of Jesus Christ. You know why? When you have the knowledge of Jesus Christ, you can fully trust your life to Him. Amen? Sabi mo sa katabi mo, have the knowledge of Christ. But the knowledge ng Panginoong Jesus na gustong-gusto niya po ay hindi lamang dahil alam mo sa iyong kaisipan, kundi alam mo sa iyong puso na may Diyos na nag-iingat sa iyo. Di ba iba yung ganon? Nang pray ako ng tita ko na, ayun nga, tanggalin ko na raw sa prayer ko si Jesus. Pag daw ako'y nagsimulang manalangin, wag ko daw babanggitin si Jesus. Ako naman, parang ano kasi ako dun sa mga katuruan nila. Di sabi ko, itry ko kaya. Lumuhod ako. Sa likod ako ng sopa nagpe-pray. Kasi yun yung harang nung doon ako natutulog. Tapos sabi ng puso ko, kaya ko ba? Kaya ko kayang manalangin nang hindi ko babanggitin si Jesus. Alam niyo po, nung magpe-pray na ako, ang sabi ko, una kong sinabi, Jesus, hindi ko po pala kaya. Hindi ko po kinaya. Kaya noon, sabi ko, kahit wala pa ako dito, hindi pa ako talaga born again, alam ko may tunay na Panginoon eh. Naiintindihan ko pa. Kaya nga lang, sabi nga ng Zechariah 4:6, my people perish not but because of lack of knowledge. Alam mo pero kulang lang. Tanong mo yung katabi mo, may kulang pa ba? Wala na. Aalamin na natin lahat. Kasi nandun na sa Bible, ang sagot pala ay di nasa salita ng Diyos. Nandun ang kakompletuhan ng mga katanungan natin. Kaya po yung spirit of knowledge is not by mind, but by the knowledge in the heart. Knowing is not enough. If there is something to do with what you know, di ba? Sa buhay pala natin, hindi sapat na alam mo lang.
Kung may malalaman ka at alam mong makabubuti, kailangan mong mag-take ng action on it. Kasi kung nalaman mo lang pero wala kang action, ang tawag doon head knowledge lang. Nalaman mo lang. Pero kapag ang isang bagay, nalalaman mo, ina-actionan mo, pag may kailangan kang gawin, then that is your knowledge in the heart. Or tinatawag sa Bible na revelation knowledge. Kaya, maririnig nyo palagi yung ano ba yung revelation ng Diyos sa'yo. Amen. Tanongin mo yung katabi mo, may revelation na ba? Ano ibig sabihin ng revelation? May nire-reveal, revelation. Diba? May nire-reveal si Lord. Kasi kung revelation, may nire-reveal. So heart knowledge, number 1, to know what is revelation knowledge or heart knowledge, it brings you awareness. Alam niyo po sa mundo, ang daming ganyang programa. Breast cancer awareness. Ano pa? Health awareness. Kung ano-ano mga awareness. Bakit may mga ganong programa? Para maging aware ka. Alam niyo ba ibig sabihin ng aware? Di ba famous yan sa atin minsan? Ay, sorry, hindi ako aware eh. Yeah. Ay, hindi ako aware. Hindi ako na-inform. Oh. Yan, kaya maraming mga nag-aaway-away, naglalaban-laban. Merong inawardan, miscommunication. Yung isa, misinformation. Yan, nalaban-laban sila. Misinterpretation. Ayan, kasi nga, hindi sila aware. Sa Bible, ang ninanais ng Diyos sa atin ay maging aware ka. Amen? Sabi mo sa katabi mo, maging aware tayo. Even the signs of the day, ang gusto ng Panginoon Jesus, aware ka. Because one day, hindi mo pwedeng sabihin, ay Lord, di po ako aware. Darating ka na pala. Hindi po. Even in our dreams and vision. Kaya minsan, huwag ka na magtaka, nakakapanaginip ka ng mga kung parang sabi mo, hindi mo maintindihan, meron kasing gustong ipasabi ang Diyos sa'yo. Alamin mo ano yon. Lord, what is... Pero huwag kang mag-interpret ng sarili mong panaginip. You ask the Word of God. The Lord will always confirm it. Alam niyo po yan ang kagandahan sa salita ng Diyos. So one day, I was asking, Panginoon, bakit po ito nangyayari sa buhay ko? Sinagot ako ni Lord. Sabi ko, hala, sumasagot ka pala. Ay, tinatanong mo ako eh. Sinagot po ako ng Diyos, bakit nangyayari sa akin sa panong paraan? Sa salita ng Lord. Kaya ngayon, dapat po ang ating alamin mo at hayaan mo na yung maging aware ka. Kasi nga tayo, ayaw nating maging aware minsan. Pero yun yung binibigay ng knowledge. You are being aware. Your eyes are being open to the things of God. Gusto nyo ba open tayo sa mga bagay na patungkol sa Diyos? Minsan ayaw natin, gusto mo lang open ka. Open-minded ka ba? Di ba? Gusto lang natin minsan open-minded tayo sa kayang ibigay ng mundo. How about maging open-minded ka naman kay Lord? Yung sa salita naman niya, there's so much to discover. Amen? Alam niyo po sa dagat, sino nakapunta ng dagat? Di ba may tubig? May buhangin, may tubig. Sinong gandang-ganda doon sa ibabaw ng tubig, ng dagat? Di ba tayo? Dalampasigan palang gandang-ganda ka na. Tama ba? O ako lang nagagandahan? Ikaw nga, panay ang picture mo dun eh. Pagka nag-beach kayo. Di ba ibig sabihin, mababaw palang maganda na. Pero alam niyo po, ang dagat, habang pumupunta ka sa malalim, mas gumaganda. Habang lumalalim. Wag lang may pating. Kaya di ba pagka nagbangka kayo, tapos nadaan kayo sa coral reefs na medyo malalim o mababa, nakikita niyo yung ilalim mas maganda. Ang salita po ng Diyos, habang dinidig mo siya, habang lumalalim ka
sa salita ng Panginoon, mas gumaganda. Mas naiintindihan mo. Mas nagiging aware ka. Amen? Kaya sabi mo sa katabi mo, let's dig the Word of God. Mas alamin natin. Maging aware tayo. Ilang beses dapat magpatawad? Sino may sabi nun? Hindi ako na-inform, kaya pang 3 mo na yan, last mo na yan. Di ba minsan? Hindi. Sabi mo sa katabi mo, unlimited ang forgiveness sa ating mga kapatid. Sabi ng Bible, we cannot say na, Lord, hindi ko kasi alam yan. Kaya nga sabi ng Lord, alamin natin. Amen? So, that is the revelation from the heart. Kaya po yung pagme-memorize ng Word of God. Sino dito nagme-memorize ng Word of God? Ay, hindi lang dapat sa sino dito nag-high school? Di ba nung high school tayo, merong yung 100 definition, magre-recite ka, o kami lang yun. Pinagre-recite po kami sa teacher. Science yun science. Bibigyan ka ng 100 words. Tapos yun na yung final exam mo, kailangan mong i-recite yun. Ang galing namin doon. Umaga po kami nagme-memorize para fresh pa. Kasi pagpahapon na, limot na yun. At nag-uunahan kami kung sinong maunang magre-recite sa teacher. Pero pagkatapos, wala na. Ngayon nga, di ko na alam ang pinag-aralan natin bakit? Hindi mo naman yun ma-apply? Ewan ko ba, bakit tinuturo sa school yan? Pero yung Word of God, alam niyo po ang kaibahan sa Word of God? Kapag ka itinuturo, na-apply mo. Ito yung kahit saang area ng buhay mo, pag itinuro sa'yo, maia-apply mo. Ang lahat ng pinag-aralan mo, yung trigonometry, hindi mo alam kung na-apply mo ngayon. Hindi ko nga alam yun kung paano ko naipasay algebra. 3 ako dun Kaya lumipat ako ng school. Hindi ko na alam paano i-apply. Bakit po? Ngayon, sa trabaho naman namin, 1 + 1 + 2 lang. Hindi mo na kailangan ng mga pi. May nagamit pa ba sa inyo yan sa office? Pag tinanong ka ba ng boss mo, pinag-report ka. Ha? Di ba? So, ibig pa sabihin, hindi ko sinabing huwag niyo kayong pag-aralin yung mga anak niyo. Meron naman talagang napoproduce na knowledge ang education. But the Bible knowledge, what He produced is the knowledge or the revelation of God. So, the more you know Him, the more you will. At natulog na kami lang. The more you will love Him. Amen? Kasi the more, tingnan mo, kung asawa mo katabi mo, tingnan mo. Bakit the more ka nai-in-love dyan? Ang mag-asawa dapat, the more na nakikilala niya about isa, the more kayong nagmamahalan. Hindi naman siya kasi dati ganun. Nagkaganito na siya ngayon. Wala ka na magagawa, asawa mo na yan. Ang magagawa mo pala, may magagawa ka pala, mahalin mo na lang. Mahalin mo talaga. At mag-usap kayo palagi. Pag-usapan niyo yung mga bagay na alam niyong hindi kinalulugod ng Diyos. O alamin niyo ano ba dapat ang tamang pamumuhay ng mag-asawa. Saan niyo malalaman? Sa salita ng Panginoon. Amen? So not all has the knowledge of Christ, of the love of Christ. Bakit ba sa church? Ang sabi is it true that it is more blessed to give than to receive? Tunay po ba yun? Is it true that it is more blessed to give than to receive? Bakit yung mindset natin, minsan gusto natin palagi tayong binibigyan? Hindi, sabi mo sa katabi mo, it's more blessed to give. Kasi hindi mo lang alam yon. Kaya akala mo sa mundo, kung sino yung binibigyan, siya yung marami. Hindi po. Sa mundo yon. Pagka binigyan mo, sa mundo,
Siya yung tumatanggap. Pero sa Bible, pag ikaw nagbigay, ikaw ang tatanggap. Paano nangyari yun? Papaunawa sa'yo ng Diyos. Sa paanong paraan? Ipaparanas niya sa'yo. That's how you will understand the knowledge of God. Yung na-experience mo yan. Sa mundo, pag nagkasakit ka, doktor agad. Naubo ka pa lang, check up na. Sabi ng doktor, bakit ka pong, Dok, may ubo po ako eh. Umubo ka nga, ubo. May ubo ka nga, 500. Reseta agad. Pinaubo ka lang ng doktor. Sabi mo kasi may ubo. Ang doktor, ang tinatanong, ikaw din. Anong nararamdaman mo? Masakit po yung ulo ko. Masakit ulo mo. Nililista. Masakit yung bewang ko. Masakit yung bewang. Tapos magko-conclude sila, may masakit sa'yo. Pero sa Lord, pag may sumasakit sa'yo sa Word of God, pag may sumasakit sa'yo, anong kailangan mong gawin? Hindi mo kailangang magtakbo agad sa opera. Hindi, may kasagutan ang Diyos. Amen. Bawat sakit, dinala na ng Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo. Kaya sabi mo sa katabi mo, wala kang sakit. Wala kang karamdaman. Amen. Ang kailangan natin, manampalataya ka that there's a great doctor, there's a great healer, that He is working from before. He is the same God yesterday, today, and forever. His name is Jesus. He is more than a doctor, more than a physician. He is the life. He is the truth. He is the way. He gives everything that you need. Experience Him. Ephesians 3:17-19. So not all has the knowledge of Christ. Pero ito po, basahin natin ang verse na ito. 1, 2, 3. So Christ, may dwell in your hearts through faith. And I pray that you, being rooted and established in love, 18. may have power together with all the saints to grasp how wide and long and high and deep is the love of Christ, and to know this love that surpasses knowledge, that you may be filled to the measure of all the fullness of God. Amen. Anak, pagsamahin mo nga sa isang page. Sino dito yung naiintindihan mo isang bagay kahit hindi maintindihan? Paano yun? Parang hirap intindihin, Pastora. Ulit! Okay. Sabi po ng verse, so that Christ may dwell in your hearts through faith. And I pray you, si Apostle Paul ang nagsasalita, being rooted and established in love, may have power. This power is might. Okay? May have power together with all the saints. What power ang dinideklara ni Apostle Paul? The power or might together with the saints to grasp, para maintindihan mo, para maunawaan mo, para malaman mo gaano kalawak, gaano kahaba, gaano kataas, gaano kalalim ang pag-ibig ng Panginoong Hesukristo. Alam niyo po, kahit anong unawa niyo dito, hindi niyo maunawaan yun. Hindi nga ma-describe kung gaano kalawak. Hindi nga masukat gaano kataas ang pag-ibig ng Diyos. Pero sinasabi ng Bible, mahal ka ng Panginoong Hesukristo. Ibig sabihin, walang panukat. Kunin mo na ang pinakamahabang ruler sa mundo, hindi mo ma-ruler yan. Pero kaya daw ipaunawa sa'yo ng Espiritu ng Diyos kung gaano ito kalawak, kung gaano kalalim ang pag-ibig ng Panginoon, hanggang sa anong level, hanggang sa malaman mo yung pag-ibig na yan na kayang dumaan sa iyong pangunawa. To know this love that surpasses knowledge, that you may be filled to the measure of the fullness of God. Walang kulang. Sabi mo sa katabi mo, punong-puno ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. Kaya hindi ho tama yung mga drama natin noong unang panahon. Mahal kaya ako ni Lord? Hindi naman ako mahal ni Lord. Ayan na, oh. Hindi lang natin nalalaman noon.
o nauunawaan. Praise God. And last is number 7. Diniscuss na ni Sister Mabek. The spirit of the fear of the Lord. But I'll just give one na lang dito. Ang spirit of fear of the Lord is translated as the reverence in the Lord. Reverence. Insist on the reverence of God. Nasa Isaiah 11:2. Psalm 111 verse 4 to 10. Sometimes, even in the church, ito po yung nawawala sa atin. Minsan, yung respeto o yung paggalang sa presensya or sa pagkaunawa or sa gawain ng Diyos. Amen. Amen po ba? Minsan na-neglect natin to. Talagang, sometimes, nagiging nakakasanayan natin. But we should not neglect giving the reverence into the presence of the Lord. Basahin po natin, Psalm 111, verse 4 to 10. He has caused His wonders to be remembered. The Lord is gracious and compassionate. Next verse. He provides food for those who fear Him. He remembers His covenant forever. He has shown His people the power of His works, giving them the land of other nations. The works of His hands are faithful and just. All His precepts are trustworthy. They are steadfast forever and ever, done in faithfulness and uprightness. He provided redemption for His people. He ordained His covenant forever. Holy and awesome is His name. And 10, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. All who follow His precepts have good understanding. To Him belongs eternal praise. Dito po makikita nyo, merong wisdom. Yung all who follow His precepts is the knowledge and have good understanding. How from the fear of the Lord. When we give reverence to the presence of God. Sometimes, dapat maintindihan po natin na sa ating pagpupuri sa Diyos, we serve Him because we love Him, di ba? Sino dito takot ma-late sa trabaho? Di ba lahat tayo ayaw nating na-late? Minsan ginagamit mo pa yung tinatawag na grace period. Pero minsan sa church, okay lang tayong ma-late. We neglect those small items. Pero yung pala, it costs yung reverence na dapat ibinibigay natin sa Diyos. Remember, when you are doing the work of the Lord, you're not doing it to any man, but to God. Kapag tayo nagtitipon-tipon, may gawain tayo, we're not doing it for anyone else. We're doing it for the Lord. Minsan, takot tayong umabsent. Bakit? Mababawasan, makakaltasan. Even our Sunday, nako-compromise. Pero pag Sunday, pag pinapasok tayo, mas takot tayong umabsent sa trabaho kesa, Lord, naintindihan mo naman ako eh. Yes, God is gracious. But where is the reverence? Learn. Sabi mo sa katabi mo, let us learn how to give reverence to the Lord. I-convert nyo po yung takot nyo sa tao sa takot natin sa Diyos. One day, nagkaroon kami ng sales meeting and lahat ng region dumating dito. Sabi nila, Lani, magmi-meeting tayo ng Sunday. Sabi ko, I cannot attend. I have my church. I know, sabi niya. So what time you can come to office? Nasa Rap Hotel pa tayo nun. Sabi ko, 10:30 to 2:30 is my church. Okay, I can come early in the morning or late in the evening. I can come early in the morning, then I'll go to church and I can come back and continue the meeting. Sabi niya, hindi sila magkaigi kasi yung iba pa Qatar na, yung iba pa KSA.
Sabi nila, you cannot come at, I know, hindi na niya tinuloy na i-bargain sa akin yung Sunday. I know, Lani, your answer is no. And praise and glory to God. Kaya po natin ipaglaban yung ganong prinsipyo para sa ating Panginoon. Glory to God. Sila na po nag-a-adjust. So nahirapan sila mag-schedule ng meeting. Ako hindi ako nahihirapan. Bahala kayo dyan. Mag-meeting ko hindi, okay ako. I know the work comes from the Lord eh. Yung biyaya ng trabaho ko ngayon, biyaya ng Diyos sa akin yan. Pag inalis ako dyan, alam ni Lord saan niya ako ilalagay. Siya naglagay sa akin doon eh. So there's nothing to fear. Sabi ng iba, madali mo lang sabihin kasi hindi mo nararanasan. But I'm challenging those who have faith. Convert niyo po yung takot na yan. Kaya po yan. Huwag lamang tayong matakot sa tao. When they knew that Sunday is for the Lord, hindi na po nila itatouch yung Sunday niya. And praise to God, hanggang ngayon, dala-dala ko sa opisina yung ganong situation. That sila hindi nyo mako-compromise yung kanyang Sabado at Linggo. If ever kailangan nilang mag-request, ako pa rin ang tatanungin nila. Kung hindi man ako pwede, praise and glory to God, mabait pa rin yung amo ko sa akin. Amen. Kasi hindi naman tayo nakikipaglaban sa kung sino man ay pinaglalaban natin doon, walang iba, kundi ang gawain ng Diyos. So, we should understand how to give reverence. Kung paano natin igagalang or irerespeto yung pinangako natin sa Diyos. And always remember that kaya nga mabuting wag na lang tayong mangako sa Lord tapos hindi natin tutuparin. Ang sabi ng Bible, better not to swear and then do not do it. Wag mo na lang i-swear, Lord, pag nagka-work ako, pagliling ko lang kita. No, magka-work na wala. Bakit di na na-attend? May work na po. So, let's not compromise to that kind of promises. Wag na lang tayong mangako. Panginoon, pagka pinagaling mo ako, bibigay ko na agad ang buhay ko sa'yo. Nakailan tayong pangako na gano'n. Ngayon pa lang, wala ka pang sakit, bigay mo na. Hindi ka magkakasakit. Amen? Sabi mo sa katabi, hindi ka magkakasakit. So let's understand the Holy Spirit can function in your life in full measure. And remember, minsan natatakot tayo sa tao, but God is watching us. And He always takes care of us. We cannot hide from God. Jeremiah 23:23 to 24. Am I only a God nearby, declares the Lord, and not a God far away? 24, sabi ng Panginoon, can anyone hide in secret places so that I cannot see Him, declares the Lord. Do not I feel heaven and earth, declares the Lord. At ito po yung ating last verse. Tayo po'y magsitayo. Psalm 139, verse 7 to 12. Do not live in halfway in the Spirit of the Lord, but live in the fullness of the Spirit of God. Sabay-sabay po natin basahin. Where can I go from your Spirit? Where can I flee from your presence? If I go up to the heavens, you are there. If I make my bed in the depths, you are there. If I rise on the wings of the dawn, if I settle on the far side of the sea, even there, your hand will guide me, your right hand will hold me fast. If I say, surely the darkness will hide me, and the light become night around me, verse 12. Even the darkness will not be dark to you. The night will shine like the day, for darkness is as light to you. Walang malilingid sa Panginoon. Lalo higit yung desire mo na mapaglingkuran ng Diyos. Lalo higit yung araw-araw mong pag-overcome sa ginagawa sa mundo, hindi ho nalilingid sa Diyos yan. Kaya nga tuloy-tuloy ang tagumpay ng buhay natin. So again, let's not just live halfway, but live in the fullness of the Spirit of the Lord, the Lordship, wisdom, understanding, counsel, might, knowledge, and fear of the Lord. And you'll see greater victory not once, but every day of your life,
And you can share it to those who need achieving our purpose and fulfilling the love of Christ as His command to us. A blessed, Holy Spirit-filled month of July po sa ating lahat, and to God be all the glory. I call on Pastor Don to pray for us.